Tinig ng bayan, boses ng masa para sa masa. Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan at grabe mga katinig! Trending ngayon ang post ni Senator Amy Marcos na may pasabog sa linya na shock sa anak makalipat, manang heart manong. Para sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, ang ibig sabihin po niyan, hindi ako makalipat. Tanong tuloy ng marami, kanino ba siya tapat? Kanino siya hindi makalipat? At ano ang connection nito sa mga patutsada umano ni Gov. Chavit Singson laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Mga katinig, ganito ang nangyari. Nag-post si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook page. Kasama ng kanyang post ang litrato nila ni Gov. Chavit Singson. At sabi niya, shock sa anak makalipat, manang heart manong. At idinugtong pa niya na hiyang-hiya raw siya kay Manong Chavit dahil lubos at walang umpayang naging suporta nito noong 2022 elections. Sabi pa niya, basta ako, hindi ako makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Ang tanong ngayon, bakit biglang naglabas si Senator Amy ng ganitong post? Mga katinig, ito na marahil ang context. Ayon sa ilang ulat at social media posts, nagpa-interview raw kamakailan si Gov. Chavit Singson sa isang network. Dito raw, may binanggit siya tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga naglabasang post, sinabi raw ni Chavit na parang nakalimot si BBM at wala raw utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya noong 2022. Meron ding lumabas na balita na sinabi raw ni Chavit na may Alzheimer's disease na raw umano si Pangulo. Pero ulitin po natin mga katinig, wala pang opisyal na kumpirmasyon dyan. Kaya hindi natin pwedeng sabihing totoo iyan hanggat walang malinaw na statement mula mismo sa kampo ng Pangulo o official medical bulletin. Pang-asar lang siguro ni Chavit yan kay The Junior kasi parang totoo din naman talaga. Kaya kung titingnan natin, para bang may tension na bumabalot sa pagitan ni Gov. Chavit at PBBM. Kaya ang tanong, bakit biglang nag-post si Senator Amy? Una, maaaring gusto lang niyang ipakita na tapat siya kay Gov. Chavit bilang utang na loob kasi Ilocano value po iyan. Utang na loob, hindi mo basta-basta tatalikuran ang taong tumutulong sa iyo, lalo na noong kampanya. Pangalawa, baka ito rin ay subtle na patutsada. Kasi kung si Chavit ay nagpapahayag ng sama ng loob kay PBBM at si Amy naman biglang nagpo-post ng loyalty kay Chavit, para bang sinasabi niya na hindi siya nakakalimot o makakalimot. Para tuloy may implication na baka may internal na hidwaan sa loob mismo nga raw ng Marcos camp. Baka may mga panig na nahahati na, lalo na kung may mga issue na lumalabas laban kay BBM. Pero mga katinig, gusto ko rin klaruhin. Wala tayong malinaw na pruweba na si Senator Amy ay kumakalaban sa kanyang kapatid. Ang malinaw lang, nagpapakita siya ng pasasalamat at loyalty kay Chavit. Kung patutsada ba ito o simpleng pasasalamat lang, iyon ang hindi pa natin alam ng sigurado. Ngayon, ano ang political implication nito? Malaki mga katinig. Una, si Gov. Chavit ay hindi ordinaryong tao sa politika. Isa siya sa mga kingmaker sa Ilocos Region at sa buong Northern Luzon. Malaking boto ang hawak niya. Kaya kung masama ang loob niya kay PBBM, pwedeng makaapekto ito sa suporta sa Marcos camp. Pangalawa, kung may internal rift nga sa Marcos camp, maaaring makaapekto ito sa mga plano para sa 2028 elections. Tandaan natin, si Amy ay senador
at madalas siyang tinatanong kung may plano rin siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Pangatlo, baka rin lumakas ang narrative na may loyalty issue raw kay Pangulong Bongbong, lalo kung maraming dating kaalyado ang nagsasabing hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Ibig sabihin, ito ay hindi simpleng personal issue, kundi political dynamics. Sa Ilocano culture, napakalaking bagay ng utang na loob. Siya, sa anak makalipat. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta lilipat ng loyalty o bibitaw sa taong tumulong sa iyo. Kaya kahit sabihin natin na simpleng post lang ito ni Senator Amy, para sa maraming Ilocano, statement ito. Para bang sinasabi niya, hindi ko tatalikuran si Chavit. At kung titingnan natin politically, malaking symbolism ito kasi si Chavit ay parang pillar ng Marcos Loyalist Network sa Norte. Pero mga katinig, gusto ko ring ulitin. Ang mga usap-usapang sinabi ni Gov. Chavit tungkol sa kondisyon ni Pangulong BBM ay umano o raw. Wala pang official statement mula sa palasyo o medical team ng Pangulo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin totoo ito hanggat walang kumpirmasyon. So mga katinig, ano ang tingin nyo? Simple bang pasasalamat lang ito ni Senator Amy kay Chavit? O patutsada ito laban sa Pangulo? Sa tingin nyo ba, may tension na ba sa Marcos camp? Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, nakakahiya nga talaga ang Marcos administration ngayon. Pati si Manong Chavit, hindi na niya masikmura pa, kaya nagsalita na. That's an open secret that everyone knows nowadays. Ibang klase talaga yung nagka-Alzheimer's disease. You can just imagine, yung pamilyang tumulong para mapalibing yung tatay, pinakulong pa. Dati adda solid north, tatadyak lang ammo, no addapay kapot ikasta nga aramid ni BBM. Inlaban bi idi 2022, ngam tata, pirmi kami nga manatismaya. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!